Bago ko simulan ang kwentong ito, lubos lang akong nagpapasalamat sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe. Kung sino man kayo, sana gumaan ang buhay nyo sa pagpasok ng taon na ito. Magsimula na tayo. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng tagapakinig ng channel ng idolo kong sa Sir Casper. Matagal na kaming suki ng channel mo, sir. Dahil nakaka-relate kami sa lahat ng mga kwentong aswang sa channel mo. Sir Casper, iingatan ko po ang mga pangalan at lugar. Lalo na ang barangay na aking babanggitin. Dahil balita ko, hanggang ngayon, ay tuloy pa rin ang kanilang gawain. Nakakaawa po naman ang mga inosenteng nakatira doon na madadamay. Bukas po ako sa inyong opinyon. Sana lang, igalang po ninyo ang karanasan ko. Dahil totoo po itong nangyari sa buhay ko. Wala na tayong magagawa, Sir Casper, dahil yun na lang ang kanilang nakasanayang buhay. At para sa kanila, doon sila nabubuhay sa ganong klaseng mundo. Malalaman ninyo kung paano ang kanilang negosyo ang manglaso ng dayo. Kaya pag nasa ibang lugar kayo at liblib, matuto kayong makiramdam sa paligid. Pag-aralan nyo ang kilos ng mga tao at tagaruan. Huwag agad kayong kakain ng handa nila, lalo't hindi nyo lubos na kilala ang may-ari ng tahanang inyong napuntahan. Sa isasalaysay ko, hanggang sa ngayong kasalukuyan ay nangyayari pa rin ang kanilang negosyo. Kaya kayo nang humusga at baka hindi nyo alam, nasa lugar na rin pala kayo ng mga manlalasong lahing aswang. Laging magdala ng kalamansi sa bawat biyahe nyo. Luya at higit sa lahat ay ang panalangin. Bago kayo kumain ng isang putahe, pigaan nyo muna ng kalamansi. At kapag bumula ito, may laso ng putahing nasa harapan mo. At kapag nangyari iyon, huwag magpapahalata na alam mo na. Gumawa ka ng paraan para makalayo agad sa lugar na iyon. Laging magdasal. Yan lang ang iyong kalasag sa bawat takot na iyong nararamdaman. Dahil wala kang kakampi, kundi ang sarili mo lang at ang nasa itaas. Bago ang lahat, ako po pala si Beng, kung tawagin nila. Isang lesbian at palaban. Dito ko po sisimula ng aking karanasan sa mga nilalang nakasakasama na mga normal na tao araw-araw. Dahil na rin siguro sa kahirapan ng buhay namin, mula nang sila isilang at nakagisnan ang maling gawain, ay tuloy lang sila hanggang ngayon. At parang normal lang sa kanila ang tumikim ng laman ng tao. Marami ang tataas ang kilay at iisipin na gawa-gawa ko lamang ang kwentong ito. Pero alam kong may ilang kagaya ko na nakaranas na rin ng ganitong pangyayari. Mahirap mang paniwalaan pero kami lang ang nakakaalam ng katotohanan na meron talagang manlalaso na lahing aswang dito sa bansa natin. Sa ayaw man at sa gusto ninyo, yan ang realidad ng buhay natin. Kasama natin silang namumuhay at baka nga minsan, kapitbahay nyo pa. Dayo lang ako sa isang lugar dahil nga may misyon kami at hindi ko alam ang kanilang galawan at nalaman kong nasa pusod na pala ako ng isang sityo. Sityo ng mga manlalason at mga aswang, kung tawagin nga nila. Ang barangay na ang mga taong naninirahan ay may dugong aswang at ang kanilang libangan ay manlaso ng mga dayo. O minsan naman, sila itong dumadayo kapag may piyesta. Pero ganun pa man malakas ang loob ko at ako'y palaban. Dahil hindi nila alam, isa akong nilalang na may nakabaong talisman sa katawan.
at galing sa angkan ng mga antingera o antingero. Ano nga ba ang aking gagawin? Lalabanan ko ba sila o tatakbo na lang para umiwas? Muli, hindi ko po babanggitin ang eksaktong lugar dahil hanggang ngayon nga, patuloy pa rin ang kanilang masamang ginagawa sa mga dayo sa kanilang lugar at nasaksihan ko mismo ang lahat-lahat. Target nila ay ang mga taong mangmang at ang kanilang lason ay inahahalo sa pagkain. Minsan naman kapag nag-inuman ay pinipitik sa pamamagitan ng kuko. At ang gamot para mabuhay ng nalaso nila ay sila din ang nakakaalam kung paano gagamutin ang taong namimilipit na sa sakit ng tiyan. At kung mamalasin ka pa at wala kang pambayad, aabangan ka nilang mawala ng malay at hindi ka na makikita pa ng pamilya mo. Dahil pagkain ka na nila kapag nangyari iyon. At itatago sa ilalim ng lupa tapos dahan-dahan ka nilang kakainin ng buhay. Baka isipin nyo na bakit hindi makialam ang mga militar. Hindi po sakop ng batas ang bulabugin ng isang sityo, lalo na't wala naman silang nakikitang ginagawang labag sa batas ang mga lahing aswang. Kapag walang nag-file ng missing person at walang nagrereklamo, hindi kikilos ang batas. Ganyan ang kalakaran dito sa Pilipinas. Lalo't kwentong barbero lamang para sa kanila ang salitang aswang. Bagamat may nakalaban man kami at napatunayan ko mismo ay bawal kaming mag-alam sa trabaho ng mga militar. Hanggang doon na lang iyon at kapag nagkataon namang nahuli na namin ang aming target, tapos na ang aming misyon. Bawal na kaming mag-alam kung ano man ang kanilang susunod na aksyon sa naturang barangay. Isa pang dahilan, nakakaawa din naman ang mga inosenteng nakatira doon dahil kinakatakutan na nga ang kanilang sityo at ang buong barangay. Wala naman silang lakas ng loob na lumaban dahil sabi nga ng punong barangay, ayaw nila ng gulo at baka pati pamilya niya ay madamay. Ang mga kanilang mga binibiktima lang naman ay ang mga dayo at hindi sila nananakit ng kanilang mga kabarangay. Yan ang katotohanan at alam kong marami sa inyo ang nakarinig na ng kwentong manlalaso ng mga lahing aswang. Kung saan man ito, huwag nyo nang aliman pa. At sa mga nakakaranas naman at may alam na mga lugar na ganito, pakiusap, huwag nyo nang banggitin ang pinakamismong baryo. At yun nga, tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Beng, isang agent ng gobyerno at napa-assign sa sikat na bundok dito sa norte. Isa po akong tomboy at galing sa pamilya ng mga kilalang manggagamot sa dulong bahagi ng Quezon. Magtataka kayo dahil pangalang babae ang aking ginagamit, gayong isa akong tibo. At dyan iikot ang aking kwento. May ilang bagay lang po akong babaguhin dahil bawal sa trabaho ko ang ipahayag ang aming totoong mga misyon. Ako'y palaboy-laboy kung saan itatapon ng aking hepe. Wala akong pinipiling lugar kung saan may mga nagtatagong kalaban ng batas. Asahan mo at nandoon ako. Hindi mo mahahalata ang aking katauhan dahil minsan, sexy na bebot ang aking aura. Kaya ang tawag nila sa akin ay Beng. At minsan naman ay Angelo. Dahil barakong barako ang datingan ko minsan. Kumbaga magaling akong artista. Kahit noong nasa kolehiyo pa ako. Undergraduate ako ng criminology sa San Pablo City. Kaya kahit hindi ako nakapasa bilang alagad ng batas, gumawa naman ako ng paraan para maging agent. At mas exciting pa nga ang ganitong trabaho. Sanay ako sa laban kahit pasabihin nilang babae ang aura ko. Sanay akong bumaril at black belter din ako sa taekwondo. Tapos ay nasanay na ako sa bundok. Solo akong anak at ang aking ina ay may pagka-tomboy din. Pero naanak ka ng ama kong OFW, kaya siguro ganito ang naging katauhan ko.
Mabait naman ang aking ama, kaya walang naging problema. Kahit kailan ay hindi niya ako pinabayaan at kahit may pamilya na siyang iba, lagi niya akong kinakamusta at ang tanong niya lagi sa akin kung may pinasok na naman daw ba akong gulo. Magpakabait ka naman anak, matanda na rin ako at naedad ka na. Tama na ang basag ulo ha, at saka maawa ka sa mama mo, maedad na rin yon. Yan ang lagi niyang text o PM sa akin. Kaya ramdam na ramdam ko na may ama ako. Kaya mahal na mahal ko ang magulang ko. Kahit paminsan ay loko-loko ako. Sa side naman ng nanay ko, halos marami silang tomboy. At suportado din ang kalokohan ko. Kaya lumaki din akong tigasin. Hindi ako nakapasa bilang alagad ng batas dahil takaw-away ako noon. Lagi akong nakikipagbugbugan sa mga fraternity at kaya labas-masok sa kulungan. At nakakalabas din naman kaagad ako dahil may kapatid ang tatay kong retired general at spoiled ako sa tiyuhin ko. Kaya naman lumakas lalo ang loob ko. Kumbaga, naging abusado. Isa din sila sa mga koneksyon ko kung bakit napasok ako sa ganitong trabaho. Lumaki ako sa lola ko at ng mga tiyahin sa side ng nanay ko. Tubong dulo ng Quezon kami. At ang ilan sa kanila, tomboy na antingera din. Mga manggagamot silang lumalaban sa mga mambabarang ang angka namin. At kinakatakutan kami sa lugar namin. At kilalang kilala sila sa galing sa panggagamot ng mga nakulam at nabarang. At kung ano ang alam nila at dala sa katawan, kahit sa bata kong edad noon, may kaalaman na rin ako. Dahil sa lola ko na lagi akong ginakampihan kahit ako na ang mali. Lahat ng kaalaman sa mga anting-anting ay inihanda na niya kaagad kahit bata pa ako noon. Siguro na po na ng lola ko na medyo takaw-away ako. Pero lagi niyang bilin, huwag kong gagamitin sa masama ang kakayahan ko. Ewan ba naman na tuwang-tuwa ako pag may natutunan akong bagong kaalaman kay lola. Para sa akin, para akong si Superman, yung may kapangyarihan at malakas. Kahit ang mama ko halos mamatay sa pag-aalaga sa akin. OFW kasi siya at minsan, pinaglilihiman na lang siya ng lola at ng mga kapatid niya para wag nang mag-alala sa akin. Beng, tama na ang kalokohan mo. Maawa ka naman sa ina mo. Araw-araw na lang, may kaaway kang mga halang ang kaluluwa. Nakasapi sa malalaking grupo. Aba, baka isang araw hindi ka na makabalik ng buhay. Tanggapin mo na lang ang alok na trabaho ng mga tiyuhin mo. Mag-asset ka na lang sa mga pulis. Total ganyan naman ang gusto mong buhay. Saad ng lola ko. Lola, hayaan mo po. At pag-aaralan ko ang alok ng tiyo ko. At lahat naman ng itinuro mo sa akin ay alam na alam ko nang gamitin. Kaya malakas ang loob ko. Akala yata nila, porke tibo ako ay hindi ko sila kaya. Huwag kang mag-alala lola, magaling ang apo mo. Idagdag mo pa ang mga talisman ko na binigay mo. Iiling-iling na lang ang lola ko dahil wala namang tatalo sa katuwiran ko. At ngayon, nasa tamang edad na ako at dala-dala ko sa katawan ko ang ibinigay ng talisman ng lola ko. Kahit kontra ang ama ko, wala naman siyang magagawa. Takot siya sa mga tiyahin kong tomboy kasi nga suportado nila ako dahil lahat sila kayang mangbugbog ng mga kalalakihan sa lugar namin. Pag ako'y nagtatago sa batas noong kabataan ko pa, ang inaatupag ko ay ang pag-aralan ang mga orasyon ng lola ko. Ang mga anting-anting na nasa loob ng pagkatao ko, tinanggap ko iyon ng buong buo. Oo, inaamin kong mayabang ako dahil sa mga kakayahan ko. Pero noon yon, noong medyo kainitan pa ng kabataan ko. Pero habang nagkakaedad ako, nagbabago na ang aking pananaw sa buhay. Nahihiya na rin kasi ako sa mga tao. Kasi tumatanda na ako at nahihiya na rin ako sa side ng ama ko. Lagi nila akong isinasalba sa mga nagagawa kong mali at ang mama ko
Medyo maedad na rin at laging nagkakasakit kakaisip sa akin. Hanggang sa nakasanayan na rin niya kung ano nga ba ako. Kahit papaano iginagalang ang pamilya ko sa lugar namin. Sa dami ba naman ng kanilang natulungan. Libre kasi ang panggagamot sa kanila at ilang buhay na ang kanilang nailigtas. Kaya naman, nahihiya na rin akong gumawa ng kalokohan. Nasasabihan na kasi akong mayabang. Natutuwa naman ang mama ko dahil nagbago na daw ako. Basta ipagtanong lang kung saan ang bahay ng mga tomboy na mga albularya ay itinuturo na nila ang bahay namin. Lahat ay nasaksihan ko na ang lumaban sa mga mangkukulam, espiritual at labanan ang mga lahing aswang na nananakit ng tao. Galit na galit ang mga tiyahin ko at lola ko pag may napabalitang may buntis na napangamuyan at nakunan. Sumusugod talaga sila at nababalitaan na lang namin na nagsisialisan sa barangay namin ang mga pamilyang may lahi palang aswang. Mga lahing aswang na nagbibigay ng sakit sa mga taong mahihina ang katawan. Yan ang ayaw na ayaw ng lola ko. Sabay nilang aatakihin ang mga taong mahina ang katawan hanggang sa mamatay. At lahat yan nilalabanan ng lola at mga tiyahin ko. Nagbago ang lahat sa akin at naging asset nga ako ng mga alagad ng batas. At malaki ang kitaan sa trabaho kong ito. Pero dapat halang ang bituka mo. Isang misyon lang, kumikita na ako ng malaking halaga. 200,000 piso, galing din minsan sa pamilya ng mga biktima. At may bonus pa pag naisarado ko ang kaso. At naituro ko ang dapat na ituro. Karamihan ng misyon ko, kidnapping at mga wanted na pusher ng ipinagbabawal na gamot. Pero naiiba ang misyon ko na naranasan. Isang lalaki nga ang pumatay ng isang babae na kanyang karelasyon. Nerape ito at saka chinap-chap. Kakaiba para sa akin kasi nga may kumakalat na balita sa GC na mga asit na lahing aswang nga daw ang lalaking wanted. Nung una ay natatawa ako at hindi na lang ako nagkomento pa. Baka kung ano na lang ang masabi ko, mahirap na. Bing, sa isang liblib na bayan sa norte ang misyon mo. Isang lalaki na kasapi sa grupo ng mga kidnapper at rapist ang iyong target. Doon ito nagtatago sa bundok sa isang sityo sa norte. Alam mo na ang gagawin, dating gawin. Saad ng kontak ko. At pagka-check ko ng ATM ko, may laman na ito. Sapat na ang halaga sa gagawin kong drama upang maging maganda ang dating ko sa pupuntahan kong lugar. Nagpaalam muna ako sa pamilya ko at kahit naman ogag ako, nagdasal muna ako at humingi ng gabay sa lumikha sa atin. Tibo ang agad kong pormahan at may kasama akong mga asset din pero bawal kaming mag-uusap-usap. Dapat pagkarating namin sa area, hindi kami magkakilala. Malayong lakbayin ang lugar. Mga nakamotor kaming lahat. Maganda naman ang bayang iyon. Tahimik at mababait ang mga taong barangay. Ayaw kong banggitin ang pangalan ng bayan dahil marami ang madadamay. Maganda kasi nga talaga ito. Natagalan din kami sa lugar na iyon dahil magaling magtago ang target namin at liblib ang barangay nila. Kaya dating gawi, kailangan kong mag-disguise at magdrama na para bang artista. Yung tipong aakalain nilang tunay ang aking ipapakitang drama. Kahit mukha daw akong babae, ang kilos ko lang talaga ang kakaiba. Barako at matikas. Lalo naman akong ginaganahan pag may mga nakatinging mata sa akin. Yung tipong asar na asar sila sa kayabangan ko. Ganyan nga, mainis kayo. Para lalo akong ganahan sa misyon ko. Makilala ko kayo habang nakatingin sa akin. Sige lang mga musang. Bulong ko. Sa ganitong trabaho ang kalimitang kontak namin ay ang punong barangay. Kapitana, baka pwede kaming maglako ng mga borloloy at mga usong kwintas at tawil. Fiesta naman po, nagpaalam po ako.
Para po may basbas nyo. Saad ko. O sige, basta piliin yung walang madadamay na mga inosenteng mga kabarangay ko ha. Hindi biro ang mga makakaharap nyo. Mag-iingat kayo. Kahit kaming mga taong gobyerno, walang magawa sa kanila. Saad ni Kapitana. Talaga ba, Kapitan? Nakakatakot naman pala. Sana nga hindi na siya manlaban para walang madamay. Kaya kailangan ko po talagang galingan ang pagtitinda. Pero drama lang iyon. Kailangan ko lang dumaan sa ganong paraan para makita ng mga taong barangay na maglalako lang talaga ako. Para makaikot kami sa buong barangay at marating ang dulo kung saan nandoon ang target spot namin. Pero handa naman ang punong barangay sa misyon namin. May tumawag na kay Kapitana kahapon pa mula sa kampo ng mga militar at sinabing may asit na darating sa kanyang barangay. Magsadya kayo sa may tindahan at sabihin mo lang na pinapunta kita sa kanya. At bumili ka mo siya ng tawil sa iyo. Yan ang code nyo sa tao ko. Saad ni Kapitana. At yun nga ang code namin. At ang ibig sabihin, doon kami manunuluyan ng 4 na araw o kung ilang araw pa ang abutin ng misyon namin. Bili na kayo ng tawel. Manong, mura lang. Wika ko sa lalaking tindero ng tindahan. Sa likod may bahay na kubo, heto ang susi. Sagot naman ni Manong at alam na namin ang gagawin. Malaki akong babae, kaya naman agaw atensyon ako. At syempre tibo, kaya naman ang mga lehitimong taga roon nayayabangan sa aura ko. Dayo kami, kaya naman may mga matang galit sa amin. Hindi lingid sa akin na nababalita nga ang mga manlalason sa lugar. May mga pamilya na aswang na matagal nang naninirahan sa barangay na yon. Maski si Kapitana ay aminado na mayroon nga silang kabarangay na mga manlalason. Mga lehitimong taga roon daw at nauna pa daw sa mga angkan nila ang pamilyang iyon. Sabi nga ng hepe namin, ang lalaki ay miyembro ng isang kilalang kidnapping syndicate at mga lahing aswang daw di umano. At yun nga ang aming aalamin kung tunay ba ito. Nagtatawanan pa ang mga alagad ng batas sa aming headquarters noon pag nababanggit ang salitang aswang. Hindi na lang ako nakipagtalo na talaga namang merong aswang sa bansa natin. Kulukuhan lang yung aswang-aswang na yan. Sa tingga ng baril ko at sa patalim ko, isang ordinaryong aso lang sila. Wika naman ng kapwa ko asit. Huwag kayong pagkasisiguro na kaya nyo. Hanggat hindi nyo nakakasalamuha, ganyan nga ang inyong pananaw. At iginagalang ko yan. Pero tandaan nyo, totoo ang mga lahing aswang. Yan ang pananaw ko at yan ang pinanghahawakan ko. At lagi ko yung payo sa mga kapwa ko asit. Dahil isinilang na akong patapon ang buhay at galing pa sa pamilyang mga werdo. Pero galit ako sa mga nilalang na pumapatay at nanggagahasa na mga walang kalaban-laban na mga kababaihan. Maging tao man o aswang yan, gigil ako sa kanila at kaya kong pumatay sa ganoon. Ilan na nga ba ang aking nailigtas na alagad ng batas sa kamay ng mga taong labas? Pakitaan ko lang sila ng aking hubog ng katawan at ang bilugan kong hita. Panigurado lahat sila. Maniniwalang babaeng pokpok ako. At ang misyon ko matatapos sa isang kisap mata. Medyo may edad na ako sa mahabang pagkikipaglaban ang aking mutya sa katawan na pinamana ng lola ko. Nag-iinit at gustong kumawala. At iyon ang pinagtataka ko sa lugar na iyon. Umalinsangan na nga ang paligid at hindi na ako mapakali. Pinipilit kong hindi iyon ipahalata sa mga kasama ko. Lalabas na werdo ako at baka ako pa ang dahilan para masira ang misyon namin. Kakaiba talaga ang hangin at parang alerto ang mga talisman ko sa katawan.
Minsan lampasan ang tingin ko. Yung tipong may naaamoy akong malansa at mabaho. Heto na nga ang kaganapan. Abala ang lahat ng taga-barangay. Maraming dingdayo at hindi lang kami ang nandoon sa lugar. At iyan ang kinakatakot ko, baka maraming madamay. Fiesta na nga at gabi-gabi nagkakasiyahan ang mga binata at dalaga. At ang mga handaan ay kabi-kabila. Agad kaming pumwesto sa isang basketball court kung saan doon ang sentro ng handaan. Ang target, 30 anyos na lalaki. Kidnapper at gumahasa at sinapsa pa ang katawan ng kanyang kasintahan. Nawawala pa ang iba't ibang bahagi ng katawan nito. Nalaman ng hepe na tagarawan ng lalaki at doon nagtatago. Mukhang hindi lang 4 na araw aabutin ang misyon namin. Alam kong matatagalan kami. Ang misyong dapat 4 na araw lamang, ayun ang dapat naming susundin. Ako ang nasa frontline. Subalit tinapat ko na ang mga kasama ko na matatagalan kami. Sanay na ako sa ganon. Ano ba ang bago? Kumbaga ako ang sasalo at ako din ang unang mapapahamak pag nabuking kami. Pero kahit kailan, hindi pa yun nangyayari. Magaling nga akong artista. Malalayo ang mga kabahayan sa sityong iyon, lalo na sa bandang kasulok-sulukan. At masyadong madilim ang paligid paggabi na. Mahinang supply ng kuryente ang problema nila na nanggagaling pa sa kabilang bundok. Sa kabilang barangay nila ay may malawak na national highway at doon nanggagaling ang kanilang power supply. Bundok na ang nakapalibot sa national highway na iyon at walang masyadong kabahayan. Masasabi kong hindi pa sila ganap na maunlad, kagaya ng nadaanan naming mga kabayanan. Kaya siguro tuwang-tuwa ang lahi ng mga aswang at doon na nga sila naninirahan. Madali pa nilang mapapaikot ang mga tao. Halata ko sa kilos ng mga tagaron. Halatang mga walang matataas na pinag-aralan ang mga ito. Halatang halata kasi sa kanilang pananalita at sa pagkilos na kulang pa sila sa kaalaman at medyo ilang sa mga dayo. Malakas ang tunog ng tugtugan sa barangay, sayawan at meron ding nagkakantahan. Masaya ang lahat. Nagluluto kasi ang mga taong barangay para ihanda sa mga bisita nila kinabukasan. Halata ring sabik sa kasiyahan ang mga binata at dalaga. Pinagmamasdan ko ang karamihan at wala akong makitang nakasuot na mga bagong damit. Nakaramdam tuloy ako ng awa sa kanila. Isang pamayanan na kapos sa kaalaman at may kabarangay pa silang mga halimaw. Cellphone ang tangi naming kinukunan ng impormasyon at ng ilan kong kasama, lahat kami ay may sinyas na kami lang ang nakakaalam. Ang sinyas ng kasama ko sa akin, positibo. Gayon din ang text ng isa ko pang kasama. Nakita na daw nila ang bahay ng lalaki at kasalukuyan daw na nagluluto ito ng isang putahe at mukhang may mga bisita. Ako naman abala sa pagkilala sa mga taong tumitingin sa akin. May mutya kasi ang mga mata ko at nakakabasa ako ng aura ng isang tao. Bing, positive. Alerto kayo. Malaking lalaki pala ito. Text muli ng kabaro ko. Dalihan akong nagtungo sa pwesto ng iba ko pang kasama at kahit malayo at tago ang bahay, kitang-kita naman daw nila dahil sa malaking apoy na kanyang pinaglulutuan. May nakasalang na malaking talyase o kawali na malaki at mukhang karni daw ang niluluto ng target namin. Bing, mabaho ang amoy ng kanyang niluluto. Ano kaya yun? Pare, ikaw ang nasa mismong lugar. Kami ang tinatanong mo. Ogag ka ba? Pang-aasar ko pa. Tignan mo kaya at humingi ka ng pulutan. Tawanan kami ng mga oras na yon at mukhang sinunod nga ako ng ogag. Masaya pa kami at buong akala ko simpleng tao lamang ang aming misyon. Nagagawa pa naming magbiruan dahil kalmado kaming lahat. At iyon ang akala ko. Mahirap pala talagang magtiwala sa mga demonyo sa paligid.
Bing, dyan muna kayo. Baka makahalata na may mga dayo na lumalapit sa bahay niya. Mag-iingat muna tayo, mahirap na. Baka tumakas, yari tayo kay Hepe. Text muli ng kasamahan ko na nasa lugar ng target namin. Sige, basta mag-text ka at baka mamaya ikaw na ang iniluluto dyan. Biro ko pa. Hanggang sa nawala na ang kasamahan namin at hindi na nag-reply. Kaya naalerto kami. Agad namin pinuntahan ang lugar. At nakita namin ang malaking bahay na gawa sa kahoy at kawayan. May nausok nga sa bandang likuran ng bahay at mula sa pinagtataguan ko, tama nga. Ang lalaking hubad na nagluluto ay ang suspect, ang main target namin. Kaya lang ang pinagtataka ko, asa na ang kasamahan kong asset at bakit namatay ang cellphone nito. Mahirap nang makontak din. Maging ang isa kong kasama nagtataka na rin. Bing, mag-iingat ka. Ang baho ng paligid. Baka aswang nga ang pamilyang yan. Magplano muna tayo. Mahirap na. Ang mahalaga, alam na natin ang bahay ng ating target. Iradyo na kaya natin para bukas sa kadamihan ng tao. Hindi siya makaamoy na nandito na ang mga militar. Wika na mga kasamahan ko. Pero ako ay duda na. At hindi na komportable sa paligid. Dahil na rin sa aking anting-anting, napapalakas ko ang aking pandinig at pang-amoy. Sinubukan ng kasamahan ko na mag-report, pero mahina ang aming signal sa lugar. Tanging text lang ang kaya ng data. At minsan naman ay pwede namang tumawag, kaya lang ay pawala-wala. Kailangan pa naming lumabas ng highway dahil call at video call ang tamang paraan ng pagre-report. Pinagbabawal talaga ang text sa amin. Pero malalim na ang gabi, kaya kinukuhanan ko muna ng larawan ang lalaki. At hindi kami sigurado kung doon nga ang bahay niya. Paano kung nagluluto lang ito? Papagalitan kami ng mga nakakataas namin pag mali ang aming report. 5 kami sa lugar at isa na nauna sa amin ay nawawala na. At hindi na namin makontak kahit sa text. Kaya ingat na ingat kami sa aming mga kilos. Hanggang sa nakakuha na nga ako ng mga larawan. Pero may napo na ako sa malaking kawali. Parang may kakaiba ang hugis ng pata ng baboy. At agad kong itinext ang kasama ko. Pre, malabo na ang mata ko sa pwesto mo ba? Tanaw mo ba ang malaking kawali? Titigan mo nga dahil parang hindi pata ng baboy ang nakalabas na bahagi. Text ko. Lintik na Bing, parang binti ng tao ah. Hindi pa naman ako lasing, sandali at lalapit pa ako ng konti. Saad pa nito. Pero buhat sa huli niyang text na yon, nawala na rin ito. Kaya umurong na ako. May kakaiba nang nangyayari. Agad akong nagtatatakbo palayo hanggang sa makarating muli ako sa basketball court. Marami na muling tao at madaling araw na. At nakasalubong ko pa ang isa pang kagawad ng barangay at sinita ko. Aba, kayo yung mga nagtitinda ng mga kalakala. Madaling araw na. Bukas na ulit kayo gumala at ayaw namin na ang mga dayo nagkakalat dito lalo na't gabi pa. Nakita mo po ba ang ibang nagtitinda ng kagaya ko? Hinahanap ko po kasi sila. Kanina nakita ko, ngayon wala na. At ikaw na lang ang nakita kong pagala-gala dito. Umuwi ka na muna sa tinutuluyan ninyo. Sige po, maraming salamat po. Napapatakbo naman ako na umuwi na sa likuran ng tindahan. Kung saan may isang bahay nga doon na kami lang ang tao. Nadatnan ko ang iba kong kasamahan, tulog na. At parang may iba pa kaming kasama. At may kanya-kanya kaming misyon. Pero ang bilang ko, 5 talaga kami. May natutulog na 2 lalaki at agad kong tinawagan ang kanilang number. At hindi na nag-ring ang kanilang cellphone. Ibig sabihin, hindi sila ang 2 nakausap ko kanina. Kaya nag-aalala na ako. Ginising ko ang 2 tulog.
Pare, may nawawala tayong kasama. 2. Heto ang number nila. Tulungan ninyo ako na makontak sila. Tara, sa highway, may signal doon. Lintik yan. Yan ang nga sinasabi ko. May bumulong sa akin kahapon na may mga aswang daw dito at nanlalaso ng tao. At kumakain din ng tao. Saad ng isa kong kasamahan na pupungas-pungas. Dalian na nga kaming kumilos at sama-sama kaming lumabas ng bahay na tinutuluyan namin. Lalong bumabaho ang paligid. Lalo akong naiirita. Tandang-tanda ko ang bilin ng lola ko. Pag mabaho at malansa, may aswang sa paligid. Manghalang ang aming kaluluwa, pero may puso naman kami pag nawawala na ang aming mga kabaro. Ang mga kasama ko, nararamdaman ko na ang takot nila. Kahit noon ko pa lang sila nakita. Di ako mga pakawala din sila ng mga alagad ng batas galing sa kulungan. At may misyon din kagaya ko. Kaya kailangan naming mahanap ang 2 naming kasama. Agad kaming nagmotor palabas ng sitio na yon. At tinginan sa amin ang mga taong nagsisimula ng maghanda ng kanilang mga putahe. Lahat sila ay lisik ang tingin sa amin. Ang iba namang nakakasalubong namin, nakatob ko, mga normal na tao lamang, kaya hindi kami pansin. Dahil nga abala na ang mga ito at piyesta na ng araw na iyon, papaliwanag na kasi ang paligid. Palagay ko, halo-halo ang lahi ng mga tao sa barangay na iyon. May normal talaga na tao at may lahing manlalason o aswang na nga. At doon nga sa highway, malakas na ang signal namin. Tulong-tulong kaming kontakin ang number ng 2 naming kasama. Pero bigo kami at nagkakatinginan na lang kami. At ako man, nararamdaman ko na ang panganib. Dahil may misyon ako at ako ang pinagkakatiwalaan ng hepe ko. Sagutin ko na naman ang nawawalang kasamahan namin. Kahit ang mga napadagdag ay hindi ko nakilala kahit sa muka. Sa tinginan pa lang namin, alam kong asset din sila. Agad akong nag-report sa hepe ko at tinawanan lang ako. Baka daw lasing lang ako. Napagalitan pa ako dahil ang i-report ko lang daw pala ay kwentong kotsero at wala na daw aswang sa panahon noon. Beng, anak naman ng teteng. Ayusin mo ang report mo. Hindi ko yan tatanggapin. Tatawanan lang ako ng mga tropa ko. Ayusin mo at nainit na ang ulo ko sa report mo. Aswang na kung aswang, basta ayusin mo at ang pamilya ng babae. Galit na. Pinaparas na ang kasong yan. Pero hepe, nawawala na po ang 2 naming kasamahan. Hindi po ako lasing. Kilala mo ako pagdating sa misyon. Kitang-kita po ng 2 kong mata. May niluluto ang suspek sa malaking kawali at hindi ito karne ng baboy. Hindi na nagsalita pa ang hepe ko sa kabilang linya. Maging ang mga kasama ko nakatingin na lang sa akin at hinihintay nilang pasya ko. Tuliro na rin sila. Dahil baka nga naman, out of service ng cellphone ng 2 naming kasama. Hindi na kami pwedeng umalis at iwanan ang misyon. Kaya nag-usap kaming mga natitira na coded na kami. Ibig sabihin, bahala na kami sa aming sarili at bawal na kaming umasa sa isa't isa. Wala nang 2, malinaw na yan. May nakaamoy sa atin na nandito na tayo. Maswerte ka, Beng, hindi ka nila naamoy kanina at nakabalik ka pa sa tinutuluyan natin. Kilala ka namin, Beng. Kaya mong lumaban sa ibang nilalang. Kami ay hindi kagaya mo. Tubong syudad kami at walang alam sa aswang at manlalaso na yan. Nakakatakot kumain sa lugar na ito. Gutom na gutom pa naman ako, pero dilata ang kakainin ko mamaya. Mahirap na. Saad na mga kasama ko, naramdam ko na ang kanilang takot. Tama sila, nawawala na ang 2 kong kasamahan at tiyak alam na ng lalaking target namin na may nagmamanman na sa kanya.
Tiyak nga ako na pinaghahandaan na niya kami at baka nga naghanda na ng malalaking kawali para sa aming mga natitira pang buhay. Lintik lang ang walang ganti. Igaganti ko ang dalawa nating kabaro. Alam ko ang bahay ng target natin. Dulong pailaya mula sa basketball court. At doon nawala ang dalawa sa lugar na yun. Saad ko. Hindi pa tayo pwedeng mag-report kay sir na yun na nga ang bahay ng lalaki. Dahil baka hindi yun ang bahay ng target natin. Malay natin, doon lang siya nagtatago. Alam naman ninyo na ayaw nila nakakahalaka lang ang report. Kita nyo naman nagagalit si Hepe sa iyo kanina. At sana nga, baka maituturo pa sa atin ng lalaki kung saan ang ibang parte ng katawan ng babaeng kanyang pinatay. Dagdag pa ng isa kong kasama. Nagiwa-iwalay kaming bumalik sa sityo. Kinuha ko ang kanilang number at wala na kaming pakialam. Patay na kung patay. Yan ang aming misyon. Nakita ko ang dalawa kong kasama. Tumawag na sila sa kanilang pamilya at nagpaalam na. Ako naman walang tatawagan at tatawanan lang ako ng mga pinsan ko at mga tiyahin at maging si Lola. Pag sinabi kong may aswang sa aking misyon, maging ang mga tiyuhin ko, baka murahin ba ako noon at sabihing wala siyang pamangking duwag. Para sa pamilya ko kasi, napaka-basic lang ng aswang na kalaban. Ganyan ang pamilya ko. Ganyan kami, palaban. At bawal ang duwag. Handa na ako sa laban ko. Kahit first time ko na mararanasan na ang misyon na may aswang na kalaban. At ngayon, ang bilin ng lola ko at ang aking libreto, ilalabas ko na. At bumulong ako ng orasyon na kami lang ng lola ang nakakaalam. Mahirap ang aming kalaban. May lahing demonyo at traidor. Agad nilang nakuha ang dalawa kong kabaro na halang ang mga bituka. Ibig sabihin, ganoon sila katapang at sanay pumatay ng tao. Blanko ako ng mga oras na yon at maraming naglalaro sa isipan ko habang kami ay pabalik sa loob ng barangay. Ikalawang araw na namin sa lugar at mukhang alam na ng kalaban na nasa loob na kami ng kanilang teritoryo. Napapalingon ako sa mga kasamahan ko na medyo malayo na sa akin. Matutulad sila sa dalawang nawawala dahil ramdam ko na ang kanilang takot. Hindi man kami magkakilala ng personal at halos hindi nagtitinginan nang pumasok sa sityo. Ngunit para sa akin ay parang kargo ko na sila. Tumambay muna kami sa basketball court at nagdarama muli ako na nagbebenta ng mga souvenir item. At abala ang mga mata ko. Makikita ko na naman ang aura ng ibang tagaruan. May wangis na itim na usok ang kanilang ulo at minsan wala silang anino. Ganyan ang kakayahan ng mutya ko at aktibo na ito dahil napakain ko na ng Latin na orasyon at mga dasal. Habang nakatambay ay umuusal din ako ng mga orasyon. Umiinit naman ng bahagya ang aking libretong dasalan at mararamdaman ito ng balat ko. Pag ganon, may kaharap na akong aswang. Nagdatingan na ang maraming taong mga mamiyemesta. Mukhang taga-kabilang bayan ba. Dumagsa sila sa basketball court. Busy ang aming mga mata. Mayat-mayat akong tumitingin sa aking cellphone. Nagbabaka sakali ako na baka humingi ng tulong ang dalawa kong kabaro sa akin. Pero ilang oras na ay wala pa ring na-text sa akin. Isa lang ang ibig sabihin noon. Baka patay na talaga ang dalawa kong kabaro. Bato ang puso ko at wala na akong awang nararamdaman bilang tao. Dahil sa edad kong ito, wala na akong mailuha pa sa pinagdadaanan ko sa kulungan. Oo at babae ako pero demonyo ang utak ko. Oras makaramdam ako ng galit. Wag na wag nila akong kakantihin. Kung nakaya nilang dalawa kong kabaro, ako ay hindi nila kakayanin. Dahil kahit bata na kapamilya nila, kaya kong patayin. Gigil na ako sa laban at tanghali na. Tinatawag na ako ni Kapitana at kakain na raw.
pero sanay na ako sa gutom, basta't may yose. Ayaw ba talaga ninyong kumain? Bahala kayo ha. Basta inalok ko kayo. Bakit parang may problema? Nakita nyo na ba ang hinahanap nyo? Tanong ni Kapitana at nag-alangan akong sumagot. Pwede kasing kalaban din namin ang punong barangay, kaya hindi na lang ako sumagot. Umalis na si Kapitana at muli kong naiisip ang kalagayan ng dalawa ko pang kasamaang aset. Asa na kayo? Ha? Nag-aalok ng pagkain si Kapitan? Ayaw kong kumain. Nagtinapay na lang ako at soft drinks. Kakatakot, ang lalaki ng hiwa ng karne nila. Siguro nga, praning lang ako dahil sa kwento nila. Pero may kakaiba talaga sa barangay na ito. Reply naman ng isa ko pang kasama. Hindi na ako sumagot sa kanila. Umiinit kasi ang libreto ko. At may asong brown ang laging nakatingin sa akin. Wala naman akong dalang pagkain pero ang tingin niya sa mata ko ay kakaiba. Parang nakakaloko itong tumitig. Halos nakipagtitigan ito sa akin. Umiikot pa ito sa pwesto ko. At amoy na amoy. Kaya positibong aswang ito. Sa isip ko, subukan mo kung aso ka. Tatadda rin kita ng buhay. Bulong ko pa. Bumulong ako ng orasyong Latin. Kakantiin ko lang ang aso. Naglagay ako ng orasyon sa laway ko, sabay supla ng laway sa aso. Nasaktan ito at nanlisik ang mata. Bahagya pa akong natawa. Aswang nga ang aso. Agad akong nag-take sa kasamahan ko. May aswang kako sa paligid na asong brown. Tanaw pala ako ng isa kong kasamahan at nauunawaan niya ang ikinikilos ko. Alam ko, Bing, hindi ka nagbibiro. Tanaw ko ang aso sa pwesto mo. Susundan ko ang ibang aso dito sa pwesto ko. Bahala ka na. Kailangan na nating makaalis dito. Brad, ingat kayo. Yun lang ang tangi kong na-reply sa kanya at nawala na ito. Natapos ang tanghalian at nag-iinuman na ang mga kalalakihan at ang mga dayo'y nag-alisa na. Pero ang iba'y nagbabalak pa daw na isa-isahin ang mga bahay ng kakilala nila. At ang sasarap daw na luto ng mga putahe. Yan ang narinig ko habang nag-uusap ang ilang kababaihan sa tabi ko. Maya-maya pa may mga kalalakihan na naman. Tara, sa kumari ko doon sa dulo. Hinihintay nila tayo. Sige pre, tara, sasarap pala magluto ng mga taga rito. Parang hindi ako nabubusog. Sabi ko sa inyo kaya sumama lagi kayo sa akin. At matitikman nyo ang mga dekalidad na putahe dito. Rinig na rinig ko na nag-uusap ang tatlong lalaki. Nakaramdam ako ng awa. Hindi nila alam na may lason ang kanilang kinakain na mga masasarap na putahe. Hindi na ito biro. Alam na alam ko na ang totoong nangyayari. Ang mga asong aswang nagkalat lang sa paligid. At sila ang mga mata ng mga manlalason. Napatigil naman ako sa aking pag-iisip. Mas dumarami na kasi ang mga taong dayo. May nabili ng paninda kong towel at keychain. At halos ang presyo'y ipamigay ko na. Nanggigigil kasi ako sa aso na parang hindi umaalis sa tabi ko. Minsan ay nawawala pero bumabalik muli. Iniisip ko baka ibang aso na ito. Alam kong pinangangamuyan niya ako. 2 kuha ito. Magpapalipad hangin ito sa akin. At ang mararamdaman ng ordinaryong tao, sasakit ang ulo at aantukin hanggang sa sumama na ang pagramdam. Gawain ng mga manlalason. Ganyan ang trabaho ng mga kampo ng demonyo. At ang iba sa pagkain naman nila inilalagay ang puting powder na lason na galing sa kuko nila mismo. At kapag nakain ito ng dayo, sarap na sarap pa daw ito sa mga putahe. Pero pagkarating ng 3:00 ng hapon, magsisimula ng sasakit ang tiyan at saka magsusuka. Depende iyon sa tama ng lason.
Merong biglaan, meron namang alingay-ngay. Malamang ang aso na alam niya na may talisman ako sa katawan. Minsan kasi ay naaamoy nila iyon at baka naisumbong na ako sa kanyang mga kalahi. Hindi sila lumalayo sa akin at para ding nag-uusap sila mata sa mata. Gusto nilang makipaglaro sa akin, kaya pagbibigyan ko ang kanilang gusto. Taga Quezon ako at marami akong kaalaman tungkol sa mga aswang na manlalason. Lahat yan ay naituro ng lola ko sa akin at madali akong matuto dahil uhaw ako sa kaalaman. Kaya lalabanan ko sila. Kailangan kong makaalis sa pwesto ko. Pero sa dami ng tao, hirapan akong kumilos. Baka may nakatingin sa akin at magtaka kung bakit kakaiba ang kilos ko. Malapit nang mag-alas 3 at napuna ko ang ilang kalalakihan na naglabasan sa mga bahay-bahay at nakatambay na lang sa mataong lugar. At tama nga ang aking nalalaman. May sumasakit na nga ang tiyan na mga dayo at may nagsusuko ng kabataan. At ang mga kalalaking nakatambay sa di kalayuan, naglalapitan na sa mga taong masasakit ang tiyan at itinuturo ang bahay ng manggagamot daw sa sakit ng kanilang tiyan at sasamahan nila. At patungo ito sa bahay ng aming binabantayang suspect kung saan nawala ang dalawa kong kasama nung gabi. Negosyo na nga nila ang ganon. Pero na naman oras na dumagsa ang gagamuting sumasakit ang mga tiyan. Matalino din ang mga manlalason. Pero hindi ako papayag. Guguluhin ko sila. Ayan na sila, ang mga manlalason. Naghahanap buhay na sila. Susunod ako patungo sa bahay ng target natin. Text ko sa dalawa kong kasamahan. Pero ang asong malapit sa akin, lisik na ang tingin sa akin. Nang lumalakad na ako patungo sa bahay ng target namin. Kaya agad akong nagbuga ng laway na may kasamang bulong para sa asong kakaiba na. At alam ko namang hindi siya ordinaryong aso lamang. Lumayo ang aso at alam niyang may kakayahan akong saktan siya. Amoy niya ang laway ko dahil hindi ako gumamit ng close-up. Di joke lang. At napapatakbo ito na pumasok sa kagubatan. At tama nga ako, hindi ito ordinaryong aso lamang. Isa itong aswang at hindi siya ang aso kanina na nakaharap ko. Alam kong magsusumbong na ang aso sa kanyang mga kalahi. Alam ko din nasa panganib na ako ng mga oras na yon. Habang papalapit na ako sa bahay ng target namin, tinawag ako bigla ni Kapitana na hindi ko naman laya nakasunod ko pala. Hanggang dyan ka na lang. Huwag kang manghihimasok sa kanilang hanap buhay. Mapapahama ka. Kapitana, alam mo ang nangyayari. At ayos lang sa'yo ang lahat ng nangyayari dito sa nasasakupan mo. Alam mong hindi sila tao. At malamang, alam mo din kung sino ang binabantayan namin. Bulag at pipi na ako. Mas nauna sila sa lugar na ito. At ang asawa ko ang lehitimong taga rito. At wala akong kakayahan na kontrahin sila. Mag-away-away lang ang angka namin. Saad ni Kapitan. Patawad, Kapitana. May misyon ako at nasa panig ko ang batas. Kaya hindi kita kayang sundin. Sa gubat ako dadaan para makalapit sa bahay na iyon. Sabay turo ko sa bahay ng target namin. Hindi basta bahay yan. May kuweba sa ilalim ng kubong iyan. At may mga nakatirang alam mo na. At marami silang lagusan. Mapapahama ka lang. At baka nasa harapan mo na sila, hindi mo pa alam. Ang mga gagamutin nilang nalason ay ligtas namang makakaalis dito. Kaya lang, gagasto sila ng malaking halaga. At pag wala silang pambayad, mamamatay sila. Hindi na ako sumagot kay Kapitana. Alam ko na ang bagay na iyon. Tuluyan na akong tumakbo papasok ng kagubatan. At tanaw ko ang mukha ni Kapitana. Nag-aalala ito para sa akin. Akala niya yata ordinaryo lamang akong tibo. Ang dalawa kong kasama, ang isa nakaabang lang sa basketball court at ang isa nakahanda sa text ko para tumawag ng backup. Kailangan makunan ko ng larawan ng lahat
pati ang panggagamot nila. Muli kong tinitigan ng larawan ng target namin. Kailangan kong matandaan ang mukha nito. Kitang-kita ko na nag-iiyakan na ang mga taong nalason. May bata, may matanda. At lahat, babae, nakapila sila. Sumisigaw sila at namimilipit sa sakit ng tiyan, habang may isang matandang babae ang may tangan ng papel na may lamang powder ang inilalagay sa tubig at ipinainom sa mga nalason. At 500 ang bayad kada bote ng mineral water, at para lang silang nagdahilan pagkatapos noon. Kakamot-kamot sa ulong umalis na ang mga nagamot at may mag-ina na wala daw ganong halaga. Dahan-dahan na akong lumalapit sa gamutan at agad kong inabutan ng 500 ang babaeng matanda at anak pala niya ang nadali ng lason. Agad nagbayad ito at umalis na, at bumulong akong magmadaling umalis ng barangay na iyon dahil aswang ang mga kaharap nila. Napapatakbo ang mag-ina at nagpasalamat sa akin habang ang mata ko'y malikot at nakahanda sa magaganap. Hoy Tibo, mukhang dayo ka dito ha. Saan ka na pupunta ngayon ha? Saad ng lalaking walang anino. Inahanap ko ang dalawa kong kapatid. Naliligaw yata kagabi. Inahanap ko po dito sa parting ito. Baka kako napadako dito. Kilala kami ni Kapitana. Nagtitinda po kami ng kung ano-ano dito. Wika ko at kita ko ang mata ng lalaki. Lisik ito at parang kilala na ako. Mukhang siya ang asong nakaharap ko kanina. Ngumisi ito at sumipol. Hudyat na pinapaalam niya sa kanyang mga kaanak na ako ay dayo. At ang kanyang mukha nakakapangilabot. Lisik na lisik talaga ang mga mata na parang humahaba din ang dila nito. Hindi na ordinaryong tao ang kaharap ko, kaya dahan-dahan akong lumayo at pagtalikod ko, natanaw ko ang target naming lalaki at nakangisi din ito sa akin. Agad akong nag-text sa kasamahan ko. Tumawag na kayo ng backup code. Panganib, alam na nila kung sino tayo. Andito ako sa bahay ng target natin. Lintik, Kopya Bing. Mag-ingat ka. Reply ng kasama ko. At habang naglalakad ako papalayo, lumabas muli ang aso at hinabol niya ako. At dahil ayaw kong may madamay na sibilyan, pumasok ako sa kagubatan. Napakainit ang libreto ng lola ko at ang aking talisman, ramdam ko ang kanyang lakas. Ibig sabihin, maraming kalaban sa paligid ko. At laking gulat kong nasa harapan ko na kaagad ang target namin. Hubad na ito at galit na galit ang muka. Gumagapang ito sa damuhan na lisik ang mga mata na para bang nakadroga. Tibo ka lang. Anong laban mo sa amin ha? Ang lakas ng loob mong pumasok sa aking teritoryo. Kayang-kaya kitang patayin. Dito mismo sa gubat na pag-aari namin. Wika nito sa akin at pulang-pula na ang kanyang mga mata. Na-imagine ko tuloy ang sinapit ng babae na chinap-chap niya. Siguro'y takot na takot ang babae at ang pinagdadaanan nito sa kamay ng lalaking aswang ay nakakapangilabot. Sapat na ito para lumaban ako ng patayan. Agad akong nag-orasyon at nagbuga ng laway at lalo itong nagalit. Bahagyang namula ang balat nito. Nakakapaso kasi ang ibinuga kong laway na sumasama sa hangin. Buisit kang antingera ka. May kargada ka palang talisman. Kaya pala mayabang ka. Agad itong sumipol at naglabasan ng nasa 4 na asong itim. Asan ang dalawa kong kasamahan ha? Ilabas mo sila at aalis na kami sa barangay na ito. Sigaw ko. Hangal ka, Tibo. Palagay mo, makakaya mo kami. Sa dami namin dito,
Inilapit mo lang sa kamatayan ng sarili mo. Akmang lulundagan o luluksuhan ako ng 2 aso. Pero tinutukan ko sila ng baril at kargada ito ng balang tanso. Sige, akala ninyo, basta tibo lang ako. Kung halang ang bitukan yung mga demonyo kayo, mas halang ang pagkatao ko. Sige, lapit. Uubusin ko ang lahi mo. Asan ang 2 kong kasama? Asan? Natamaan ko ang 2 aso at umusok ang bala sa loob ng katawan nila. May lason din ang bala ko at tanso ito. Alam ng lalaki na mamamatay sila dahil lason ng tanso para sa kanila. Oras na sumayad sa balat nila. At umusal muli ako ng orasyong Latin at bumulong sa hangin. At ang talismang abwa ko ang isinama ko sa aking laway. Malakas kong ibinuga sa hangin ito. Pagkatapos ay malakas na ungol ang narinig ko. Nasaktan sila sa ginawa ko. At ang lalaking target namin, sugatan na ang balat. At ang ibang aso ay umuurong na. Muling sumipol ang lalaki at naglabasan pa ang nasa 5 hubad na lalaki. Patayin ninyo yan. Ang tibong yan may kargada ng talisman. At ako ang pakay nila. Sigaw nito at kakaiba na ang kanyang boses. Alam kong napuruhan ko na ito. Kaya naman nagpaputok ako at ang bibilis nilang tumakbo. Para silang mga asong gubat at pinapalibutan nila ako. Habang narinig na ng 2 kong kasama ang putok at maging ang mga tao sa barangay, ay natakot at nagkagulo nang marinig nila ang putok ng baril ko. Agad naman akong nasundan ng 2 kong kasama at parating na ang backup naming militar galing sa malapit na kampo ng mga sundalo sa lugar. Habang nakaabang ang mga ito at natatanaw ko ang 2 kong kasama, agad kong nakunan ng picture ang mga hubad na lalaki at ang malalaking aso. At sa bilis ng kibo ng mga ito, nadambahan agad ako ng isang lalaki na hubad at napakabaho nito. Halos masuka ako. Iniwasan kong matamaan ako ng kuko dahil ang bilin ng lola ko, posibleng may lason daw ang kuko ng mga ito. At dahil sanay ako at batak ang katawan ko sa ensayo ng taekwondo, mabilis akong nakaiwas at nakakahilagpos kada lusob niya sa akin. At tatamaan ko ito sa pagsipa ko. Ang 2 kong kasama, agad naman pinagbabaril ang mga aso. Ang target naming lalaki sugatan na at binala kong malapitan ito. Pero 2 na ang nalusob sa akin at hindi ko na kaya ang amoy nila. Papatayin namin kayong lahat. Mga lapastangan na dayo. Sigaw ng target naming lalaki na sugatan na. Pero parang lumalakas ito dahil mukhang may kaalaman ito at hindi basta aswang lamang. Nakapako naman ang aking 29 patalim na tanso sa aking bulsa at agad kong ginamit na panangga sa 2 lalaking sumugod sa akin. Natatamaan ko sila. Pilit nila akong inaabot gamit ang kanilang mga kuko, ang balat ko at mukha, ang punterya nila. Pero dahil nakajacket ako at nakapantalon, hirapan sila. Sa bilis kong kumilos halos hindi sila makaabot sa akin. Ang 2 kong kasama, magagaling ding bumaril at natatamaan nila ang mga aso. Natataranta na ang lalaking target namin at kita ko sa mga mata niya. Hirapan na siyang kumibo. Kahit pinipilit niyang kumuha ng lakas sa kaalaman niya, alam kong may mutya ito sa katawan. Kaya niyang pahilumin ang kanyang sugat ura mismo. Pero ang sugat nila sa balat na kagagawa ng aking talisman sa hangin ay hindi hilom, kundi ang laway ko lamang ang kanilang igagamot. Mabubulok ang balat nila hanggang sa mamatay na sila. Sumuko ka na, Rolando. Parating na ang mga militar at madadamay ang buong angkan mo. Panagutan mo ang krimen na ginawa mo. Asan ang ibang parte ng katawan ng babaeng ginahasa mo, ha? Nasaan? Ituro mo bago mahuli ang lahat. Sigaw ko. Wala akong alam. Sagot nito.
at ang tama naman ng bala ng dalawa kong kasama, ikakamatay din ng ibang aswang. Dahil tanso ito at lason din niyon, oras pumasok sa katawan ng mga aso at sa katawan nila mismo. Kaya naman kung magmamatigas pa ito, mauubos ang kanilang angkan kung patuloy silang lulusob sa amin. Natataranta na ang iba niyang kasama. Mga hubad kasi sila, kaya madali kong masuplahan ang kanilang katawan. At iyon ang kanilang kahinaan. Hindi sila handa. Hindi nila naisip na may kagaya ko na kasama ang mga militar. Akala nila'y ordinaryong tao lamang ang mga asit na naghahanap sa kalahi nilang manyakis. Sige lang, magmamatigas ka pa, Rolando, at pihadong ubos ang lahi mo, demonyo ka. Hindi ka na magtatagal. Hindi mo kaya ang talisman ko. Idadamay ko lahat ng lahi mo. Sigaw ko at wala na akong narinig na sagot sa kanya. Hirapan na ito at gumagapang na para magtago. Maya-maya lang, nagdatingan na ang mga militar at natanaw ng mga lalaking hubad ang mga ito. Sumipol sila nang ibig sabihin, kalaban, at pinatatakas na ang pamilya nila. Hindi pumayag ang dalawa ko pang kasama at sumugod sila sa mga lalaki at nanlaban ang mga ito. Huwag kayong papakalmot, may laso ng kuko nila, sigaw ko. At nang malapit na ang mga militar, nagtakbuhan na sila at naghiwa-hiwalay na ang mga ito. At maging ang mga aso hirapang tumakbo dahil sa tama ng bala sa kanila. Tanaw ko ang target naming lalaki. Halos gumagapang na ito at hirapang tumakbo at dumiretso ito sa bahay na may kuweba ang ilalim. Wika nga ni Kapitana, kaya alam kong magtatago ito sa kuweba. Asa na ang target, Bing? Sigaw ng sundalo. Agad akong tumuro at tumakbo papalapit sa bahay at sinabi kong may kuweba sa ilalim ng bahay. At hinahanap namin ang daanan papasok sa silong ng bahay at halos masok kami sa amoy nang makita namin ang isang butas pa ilalim. Nagdali na kami ng panyo sa ilong dahil sa malansa na amoy na parang nabubulok na hayop ang aming nalalanghap doon. At nakita namin ang paibabang hagdan na gawa sa bato at narinig namin ang iyakan ng mga bata at mga babaeng doon pala nagtatago. Tumambad sa amin na napakalaking kuweba pala ang ilalim ng bahay at ang harapan lang nila ang kubo. Isang malaking pamilyang nakatira sa kuweba at para silang hindi tao kung kumilos. Kung iyong susuriin, napakalawak ng ilalim ng lupa na ginawa nilang tahanan. May gasera at kahit papano, nakikita ko ang kabuuan ng kuweba. Dahil na rin sa aking mutyang lumiliwanag ang aking mata sa dilim. Sumigaw akong mag-ingat. Maraming inosenteng madadamay. May mga matatandang babae at kay raming kabataan na nag-iiyakan. At hindi ko na inalam pa ang pinanggagalingan ng mabahong amoy dahil halos masuka na kami. At dahil rin nasusuka na nga ako, gusto ko nang lumabas. Pero gusto kong iligtas ang dalawa kong kasamahan at nakita ko ang mga karning nakasabit. Yun ang mabahong alam kong hindi karne ng baboy o anumang hayop. May mga laman ang kanilang malalaking kaldero at sabi ng sundalo, hindi daw karne ng hayop iyon. Malawak talaga ang kuweba at klaseng matagal na silang naninirahan doon. At sumigaw na nga ang kasamahan kong asit na nakita nilang dalawa naming kasama na nawawala at nagagapos tapos nakabusal ang bibig. Hinang-hina na ang mga ito. Halatang hindi pinapakain. Yung mga pantalon nila ay basa na sa ihi. Tapos napakabaho din nila. Katiting na lang ay mawawala na sila ng buhay dahil kinakain na sila ng langgam at iba pang hayop sa sulok ng kuweba. Halatang malapit na silang iluto at kainin. Kung kami natagalan pa, tiyak na hindi na namin maaabutan na buhay ang dalawa kong kabaro.
Ilalabas na namin ang dalawa. Umalis na kayo dito, Bing. Magmadali kayo. Sigaw ng isang sundalo. Gigil na gigil ako ng mga oras na yon. At agad akong gumawa ng paraan para mahanap ang target namin. Alam kong hindi siya makakalayo dahil sugatan na ito. Hanggang sa nagpaputok na muli ang ilang sundalo sa gubat at agad kong tumakbo palabas ng kuweba. Nakita ko ang lalaking nagtatago sa damuhan at pilit na gumagapang. May tama rin pala ng bala ko ito sa hita at nagmamakaawa na. Wag po. Wag. May anak akong dalawa. Maawa kayo. Sigaw nito at nakita ko ang balat nito parang nasunog ng apoy. At alam kong hindi na ito mabubuhay pa. Doon ay umamin na ito na ang ilang bahagi ng katawang babaeng ginahasa niya at dinukot niya ay inuuwi niya sa bahay nila at inihanda sa piyesta. Pasensyahan na lang tayo. Pagbabayaran mo ang lahat. Grabe. Bakit kayo ganyan? Namumuhay kayong parang mga halimaw. Tao pa rin kayo kahit papano. Bakit kumakain kayo ng tao? Wala na ba kayong takot sa Diyos? Maawa ka. Maawa ka, wag mo akong patayin. Sigaw muli nito sa akin. Pero wala na akong awang nararamdaman ng mga oras na yon. Sumigaw na ako ng tulong sa mga sundalo. Takang-taka naman ang mga militar kung saan nakuha nito ang mga sugat na parang sunog na balat. Hindi na ako nagsalita pa. Ang mahalaga ay nagawa ko ang misyon ko at ligtas na kaming lahat. Kahit mahirap ang pinagdadaanan ng dalawa kong kabaro, at least nailigtas din sila. Pinatawag naman si Kapitana sa kampo at pinagpaliwanag ng militar kung bakit pumayag siya sa maling gawain ng pamilyang iyon ng mga aswang. At ang kabataan, walang aral, at ang kababaihan, natira sa kuweba na parang mga hayop kong kumilos. Wala akong karapatan, wala akong kakayahan. Kamag-anak sila ng asawa ko at hindi ako taga rito. Sagot ni Kapitana sa mga militar. Wala na po kaming magagawa, Kapitana. Ang DILG na po ang bahala sa inyo. At pasyensya na rin kayo sa amin. Trabaho lang talaga ang sadya namin sa barangay mo. Saad naman ng hepe. Mananagot nga sa batas si Kapitana dahil alam nito ang nangyayari at pinapabayaan lamang niya. Muli ang paliwanag ni Kapitana, paulit-ulit lamang. Natatakot daw siya na lasunin ang pamilya niya. Bing, nakita ng mga militar ang nasa 4 na kabataang lalaki. Patay na sa gitna ng gubat at tama ng baril ang ikinamatay nila. Pero hindi ba't aso ang aming pinagbabaril? Yun na ba ang mga aswang ha? Tsaka Bing, paano mo nagagawa yun? Ang galing mo talaga. Paano pag tinanong tayo ng mga militar, ikaw nang bahala sa amin ha? Tugo ng dalawa kong kabaro na halatang hindi nila kayang unawain ang kanilang mga nakita. Ayos lang yun mga pare. Kumpleto ako sa dokumento. Mga larawan andito sa akin. Ako nang magpapaliwanag sa hepe natin sa taas. Salamat ha. At agad kayong dumating. Muntik na ako dun ha. Saad ko. Sus Bing, tigilan mo nga kami. Ang dami mo kayang powers. Walang makalapit sa'yo. Pinapanood ka namin kanina. Walang magawa sa'yo yung dalawang lalaking hubad. Grabe. Mas matapang ka pa sa tunay na lalaki. Idol ka na namin tol. Napatawa na lang ako at umalis na kami sa lugar na iyon. At namahinga muna kami sa kampo ng mga sundalo sa bayan. Naligo at natulog tsaka kumain ng napakarami. Sa tindi ng gutom namin, agad ino-order kami ng mga hepe namin ng malaking lechon. Pero marami kaming masusuka, kaya naghahanap kami ng daing at kamatis. May bonus pa na itlog na pula. Kumain kami na para bang wala nang bukas. Salamat po sa Diyos ko. Isa na namang misyon ang natapos.
Nagdasal muna ako bago natulog. Nagpadala naman ako mensahe sa aking lola at mga tiyahin at lahat sila ay proud sa akin. Kaya sarap marinig na kahit papano buong buo ang suporta nila sa katulad ko. Sana lahat ng pamilya kagaya ng pamilya ko. Tarantado man ako, pero lagi nila akong iniangat kaysa sisihin sa buhay na tinataha ko. Kinabukasan, ihahatid na daw kami sa mga bahay namin. Ako daw ay bumalik na muna sa Quezon. Papatawag na lang sa susunod na misyon. At ang iba pang kasamahan ko, umuwi na ng syudad. At ang dalawa pa ay nananatiling naka-confine sa ospital ng militar sa kampo. Nagpaalam muna ako sa dalawa kong kabarong sugatan bago ako umalis at nagpasalamat sila sa akin dahil hindi ko sila iniwan. Nagkapaubya pa ang dalawa dahil kitang-kita daw nila na nagluluto ang mag-anak ng mga karning alam nilang hindi ito karni ng hayop at napakalansa daw nito. Kitang-kita daw nilang pinagsasaluhan ng buong pamilya ang malalaking tipak ng laman. Maliwanag daw ang gasera, kaya kitang-kita nila ang pagngasab at pagtawa ng mga batang busog na busog na. Wala daw orasan ang pagpasok ng mga babae at matanda sa ilalim ng kuweba. Maya't maya daw ay lumalapang ang mga ito sa isang sulok. Tangan ang malalaking tipak ng laman na alam daw nilang hindi ito baboy o laman ng iba pang uri ng hayop. At yung mga sugat daw nila, kagagawan daw ng mga asong gubat na alam daw nilang aswang ang mga ito. Kinakagat daw sila ng paunti gabi-gabi. At kung nahuli daw ng dating kami, sila na ang kasunod na lulutuin. Lumuha pa ang mga ito at yumakap sa akin. Hinayaan ko silang magkwento. Bulong ng doktor na sundalo sa akin, makakatulong daw iyon para mawala ang kanilang pobya. Sa isip ko, yun ngang isang oras na madilim na lugar. Ang hirap na sa pagkaramdam. Yun pa kayang halos 2 gabi ng kadiliman. At pag may liwanag naman, makikita nila ang mga halimaw na kumakain ng karni ng tao. Kahit naman sinong matapang na nilalang, hindi kakayanin ang ganong senaryo. Bing, tulungan mo kami. Lagi akong may bangungot sa gabi. Nasa madilim na kuweba daw ako. Paano ba namin iyon malilimutan at aalisin sa utak namin? Nararamdaman ko pa ang kanilang magagaspang na kamay habang hinahawakan nila kami. May mga bata kasing lumalapit sa amin. Ang babaho nila. Nararamdaman ko ring dinidilaan nila kami. Ramdam na ramdam ko, Bing, ang dila nila. Napaluha na ang kabaro ko. Ang sakit sa dibdib habang nakikinig ako sa kanila. Habang kausap ko sila, ang isa'y napansin ko, mayat-mayat ang kanyang panginginig at ang sugat niya, kakaiba kumpara sa sugat ng kasama niya. Nagduda ako at sinabi ko sa hepe na hindi muna ako uuwi. Gagamutin ko muna ang kabaro ko. Alam kong pag hindi ko siya gagamutin, baka isang araw, manabik na rin siya sa laman ng tao. Kagat ng aso ang sanhi ng sugat niya. Para bang may kamandag ito na kakaiba at nakakahawa. At ang dugong aswang nananatili sa ugat ng kabaro ko. Para ding kagat ng asong ulol na kung hindi gagamutin at maagapan, magiging baliw ito. Hanggang mangagat din siya ng tao. Dahil sa natutunan ko kay Lola, ang batong buhay na lagi kong daladala. Sumisip-sip ito ng kamandag ng ahas at anumang kagat ng hayop. Kaya kaagad kong pinalabas ang dugo ng lahing aswang at sinamahan ko ng isang orasyon para makatulong, pampakalma sa kanyang mga muscle. Pagkatapos para itong nagdahilan lamang, nawala ang kanyang panginginig at agad guminhawa ang pagkaramdam. Bing, maraming salamat. Napakalaking tulong mo sa grupo natin. Hindi kita malilimutan. Mag-iingat ka lagi, buddy. Para itong batang yumakap sa akin. 5 pa lang kanyang anak at maliliit pa. Kasi malakas kumadyot. Malakas palang kumayod. Naisip ko rin, paano kaya kung wala akong kaalaman
Paano na ang mga simpleng tao na kagaya nila? Bumulong pa ako ng isang dasal para sa dalawa kong kasamahan. Gusto ko silang bumalik sa dating buhay. Pwede kasi na isang araw makaramdam sila ng kakaiba. May mga pangyayari na kasi akong nasaksihan. May mga ginabot na ang mga tiyahin ko na parang nagiging asong ulol ang taong napangamuyan ng lahing aswang. Kaya naman masaya kaming umuwi sa bayan namin at nangako na walang susuko. Dahil yun na ang aming buhay, ang lumaban at tulungan ang mga alagad ng batas. Hindi maaalis na natakot kami sa misyon na iyon. Lalo na ako, kahit papano may kaunting bangungot sa gabi. Tao lang din naman ako, kahit may anting-anting sa katawan. Lagi ko lang iisipin na hindi naman ako immortal sa ganong karanasan. Kaming lahat nananatiling asit pa rin, at ang dalawang na-confine, umalis na, at ayaw na maging asit na mga pulis. Hindi sila tumitigil na magpasalamat sa akin. Lagi silang natawag at na-text, at hindi daw nila ako makakalimutan habang buhay. Hangang-hanga naman ang lola ko sa akin, Sir Casper, at isang handaan ang ginanap sa pamilya namin, at syempre, sikat na sikat ako sa kamag-anak ko. Sabi nga ng lola ko, kahit tomboy ako, nagawa naman niyang turuan akong maging ganap na antingera, at tuturuan pa daw niya ako ng iba pang orasyon. Namahinga muna ako ng ilang buwan at ngayon may bago akong misyon sa probinsya naman ng Aklan. Kaya ang aking mga talisman sa katawan, inihahanda ko na muli. Gagamitin ko na naman ang pagka-best actress ko. Pulubin naman ang datingan ko. 1 linggo kami doon at magbabantay ako ng isang apartment ng mga sindikato na kumukuha ng mga bata. Ang aking mutya naman sa malakas na pandinig ang gagamitin ko. Hindi ako titigil hanggat ako'y nabubuhay at ang pagiging antingera ko mananatili hanggat may misyon ako. Hanggang dito na lang po, Sir Casper. Marami pa akong kwento sa iyo. Hayaan nyo at gagawa ako muli at mga isang araw ipapadala ko muli sa inyo. Muli po, ako po si Beng ng Quezon Province. Alright.